Bawat buhay ay may kwento, ngunit may mga kwento na hindi natatapos ng maayos. May mga saloobin na hindi nasasabi, mga pagkakamali na hindi natutuwid sa isang simpleng pagkukulang. Ang isang buong buhay ay maaaring magbago. Ngayon, ako'y mag-isa, naglalakad sa landas ng pagsisisi. Isang landas na puno ng mga tanong, puno ng mga sana. Hindi ko na maibabalik ang mga araw na nasayang. Ang mga pagkakataon na sana ay pinahalagan ko siya. Na sana ay nalaman ko kung gaano siya kahalaga. At ngayon, ang aking ina, ang tanging nagmamahal sa akin ng walang kondisyon, ay wala na. Ang tanging natira sa akin ay ang mga alaala at ang sakit ng pagkatalo. Inay, kung nasan ka man. Hindi ba pangako mo nung una, tiwala'y iingatan? Baka naman sa susunod na habang buhay ay di talaga inasahang magkagulo, magkagulatan, tahanan. Ano yung may ingin? Ikaw na naman, visit ka. Lagi mo lang talaga may pinapahirapan magkapatid. Inom lang sana ako ng tubig. Anak pasok, bigla akong pinagkakaba. Taon ba? Baka sabi mo na nandiya ka. Kasi sa kanya, nakakirap kasi ako makakirap. Hirap makatayo. Sabihin mo, bawat kilos mo, inaasa mo sa amin, napaka-attention seeker mo. Nay, anong nangyari dito? Okay ka lang ba, Nay? Ayan, masyado mo kasi pinapa-baby. Kaya nagpipilig sinarita dito sa bahay na yan. Ano ba, kuya? Hindi mo ba nakikita yung kalagayan ni nanay? May sakit siya! Ano may sakit? Nagpapanggap lang yan, Pwede ba, kuya? Kung ayaw mo tulungan si nanay, pwede ba manahimik ka na lang? Eh di tumahimik, magsama kayong dalawa. I wanna lay down by the fire with you. Our souls are glowing, every warm or two. Your love surrounds me like a lullaby. Hello kuya, kamusta? Buti na patawag ka. Hello utol, kumusta nandyan si mama? Pasensya na, dili ang pagpapadala ko. May narakit ko dito sa Manila. Ako kuya, din na pa mo ni mama ng pera. Madaming gamot na reseta yung doktor niya. Kahapon pinacheck up ko nga siya. Sige bunso, bukas o sa makalawa masasend ko na yung pera. Update na lang kita. O sige na utol, mauna na ako. Pakamusta mo na lang kay mama sa kay bunso ah. Ingat kayo dyan, mahal na mahal ko kayo.
hayop na. Di ka pa din talaga kumakain? Sabi ng kapatid, maintay ko daw siya. Twist naman. Pati ba naman sa pagkain, gusto mo sinusubuhan ka pa? Kain tulog ka na nga lang sa bahay, nag-iinarte ka pa. Alam mo, nabibisit na din ako sa'yo eh. Di ba gusto mo sinusubuhan ka? Nga! Nga! Nay! Kuya, anong ginagawa mo kay nanay? At, yan, kampiyan mo pa yung matanda na yan. Alam mo kung di rin nakisok sa akin sila kuya, matagal ko nang iniwan yung matanda na yan eh. O kuya, sumasobra ka na. Napakawalang respeto mo. Sariling nanay mo, ginaganyan mo. Sino ba namang di magagalit dyan? Sinasayang niya pati oras ko. Sinabihan ko lang si nanay. Nalalabas ako at bibili ng ulam niya. Ikaw nga, hindi ka kumakain ng walang ulam eh. Kunting respeto naman, kuya. Dapat lang sa kanya yan. At sana kung naging mabuting ina siya, di tayo iniwan ni Itay noon. Ano bang pinagsasabi mo? Anak lang tayo sa labas ni Itay. Hindi alam ni Inay, nakabit siya. No, gumagawa ka ng kwento para magmukha akong masama. Kasi all of this time, kinakampihan ni matandang yan. Alam mo kuya, hindi mo alam ang sakripisyo ni nanay sa atin magkakapatid. All this time, siya pa rin ang sinisisi mo kung bakit tayo iniwan ni Papa. Pero ayoko na itago sa'yo ang katotohanan. Oo, anak tayo sa labas. Yan ang totoo. Itinago ni nanay sa'yo yan para hindi tayo magtanim ng galit kay Papa. At alam mo ba, na ikaw ang dahilan kung bakit naging baldado si nanay? Naalala mo nung na-hospital ka? Kinailangan ng malaking pera na masukan si mama bilang katulong at habang pauwi siya, ay nasagasaan siya.
susunod na habang buhay. At kahit na magdala ng oras, ang puso may naputas. Ikaw pa rin sa susunod na habang buhay. Ikaw